at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin ng kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat o Panginoon sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Good morning, good morning, good morning. Naimbag nga bigat, kanyayo amin na po. Araw ng Miyerkules, ngayon ay April 30, huling araw ng buwan ng Abril at oras na po ng ating programang Todo Balita at Komentaryo sa DWIC Dagupan. Muli tayo ay magkakasama-sama hanggang alas 6 ng umaga. Inyong maririnig mga balita kaganapan sa lalawigan ng Pangasinan, sa ibang bahagi ng bansa at sa ibayong dagat. Ang inyong Katodo Balita, ako si Liway Manantan, Iparagire. Ang aking partner si Kaaron Susan Yadaw at sa technical kasama natin Kaaron Eli Garcia. Sa ulo ng mga balita sa Balitang Nasyonal. Pangulong Marcos sa PNPA graduates, ang kanyang mensahe maging marangal kahit walang parangal. Todo Balita. Cebu Governor Garcia sinuspindi ng Ombudsman. Todo Balita. Pagpili ng susunod na Santo Papa sisimulan na sa Mayo 7. Todo Balita. Sa balitang lokal sa bayan ng Lawak, 3 taong gulang na hostage na sagip ng PNP Lawak. Mga nanalo sa placemaking competition ni Congressman De Venecia. Nalaman na kagabi. Sa balitang pampalakasan. Tour of Luzon dumaan na sa lalawigan ng Pangasinan, Stage 6. Na panalunan ng cyclist na si Wahi. Todo Balita. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Piliin ang marangal kahit walang parangal at ang paninindigan na tama kahit walang nakakakita. Ito ang bilin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga miyembro ng Philippine National Police Class 2025 o Philippine National Police Academy Class 2025 sinaglawin na nagsipagtapos kahapon sa Camp General Mariano Castañeda sa Silang, Cavite. Sa kanyang talumpati, binilinan ng Pangulo ang mga bagong opisyal ng PNPA o ng PNP na gampanan ang kanilang sinumpaang tungkulin at iparamdam ang kanilang presensya sa publiko. Hindi anya lingid sa publiko na may mga pulis na nasasangkot sa kontrobersya at madaling maligaw ang katapatan, kaya hiniling ng Pangulo sa mga bagong graduates ng PNPA na piliin ang maging marangal at palaging manindigan sa tama. Hinamon din ng Pangulo ang mga bagong nagtapos sa akademya na ito na ang kanilang pagkakataon upang ipakita ang kanilang kaibahan at kahandaan sa pagharap sa kanilang bagong tungkulin.
Ilang linggo bago ang eleksyon, sinuspende ng Office of the Ombudsman si Cebu Governor Gwendolyn Garcia. Sinuspende ng 6 na buwan dahil sa umano'y grave abuse of authority, gross misconduct, serious dishonesty at gross negligence. Ang suspensyon ay may kilalaman sa pag-i-issue ng tanggapan ni Garcia ng permit sa isang construction company sa kabila na wala itong kaukulang environmental clearance. Ayon sa Ombudsman, isinilbi kay Garcia ang suspension order nitong Lunes, April 28. Sa reklamo na inihain ni Moises Garcia de Parin, nag-issue umano si Governor Garcia ng Special Permit No. 2024-091 sa Shalom Construction Incorporated na may petsang May 14, 2024 na walang Environmental Compliance Certificate o Certificate of Non-Coverage mula sa DENR at wala ring konsultasyon sa mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan. Sa nasabing kaso, tinukoy ang paglabag sa Republic Act No. 6713 o ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Nilagdaan naman ang suspension order ni Overall Deputy Ombudsman Samuel Martires. Sa iba pang balita, nakatakdang simulan ng Simbahang Katolika ang pagpili ng bagong Santo Papa sa susunod na linggo. Sa anunsyo ng College of Cardinals, sisimulan nila ang conclave para sa paghahalal ng ika-267 na Santo Papa ng Simbahang Katolika, kapalit ng yumaong si Pope Francis sa Mayo 7. Ang naturang petsa ay pinagdesisyonan sa isang closed-door meeting ng mga cardinal na isinagawa matapos mailibing si Pope Francis noong Sabado. Nasa 135 cardinals na lahat ay wala pang 80 years old ang edad at mula sa iba't ibang panig ng mundo ang eligible upang makilahok sa conclave na isasagawa sa loob ng Sistine Chapel. Inaasahang si Cardinal Giovanni Battista Re, Dean ng College of Cardinals, ang magpe-preside sa nasabing conclave. Dumako naman tayo sa mga balitang lokal. Balita mula sa Pangasinan, PNP sa ilalim ng mahigpit na supervisyon ni Colonel Rollyfer Capocñan, ang Provincial Director ng Pangasinan Police Provincial Office, kasalukuyang nagsasagawa ng masusing investigasyon ang Bugalyon Municipal Police Station kaugnay sa pagkadiskubre ng bangkay ng isang babae malapit sa Minidam sa Barangay San Francisco, Bugalyon. Ito ay nangyari noong ika-25 ng Abril. Kinilala ang biktima bilang isang 20 years old na residente ng barangay sa Lumagi Sur. Batay sa paunang investigasyon, pinaniniwala ang posibleng sa ibang lugar pinaslang ang biktima at tinapon lamang ang kanyang katawan sa nasabing lugar. Sa iba pang balita mula sa PNP, ipinapaabot naman ang Lawak Municipal Police Station sa ilalim ng pamumuno naman ni Pinapaabot nila sa Provincial Command sa pamumuno ni Police Colonel Rollyfer Capocñan ang detalye ukol sa isang insidente ng hostage-taking na naganap noong April 29. Kahapon, sa barangay Poblasyon sa Lawak bandang alas 8:40 ng umaga. Ayon sa paunang investigasyon, ang biktima, isang 3 years old na bata, tinangay bilang hostage ng isang 76 years old na suspect mula sa barangay Talugtog, Lawak. Ang suspect ay gumamit ng isang bladed weapon sa sapilitang pagkuha ng biktima bilang hostage habang ang biktima ay naglalakad kasama ang kanyang kamag-anak patungo sa public market. Agad naman na tumugon ang mga tauhan ng Lawak Municipal Police Station at nagtatag ng isang crisis management team upang makipag-ayos sa nasabing suspect.
Sa tulong ng negosyador, ang suspect ay nakuha at nasugpo at na-recover naman ang ginamit na armas. Ligtas na nailigtas ang biktima. Ang suspect ay kasalukuyang nasa kustodiya ng Lawak Municipal Police Station. Sa iba pang balitang lokal, ginanap kahapon ang awarding ceremony ng Placemaking Dagupan 2025 competition na inorganisa ng opisina ni Congressman Christopher De Venecia ng pang-apat na distrito ng Pangasinan. Ito ay ginanap sa SM Center Dagupan kahapon ng hapon. Ano nga ba ang placemaking? Sa paliwanag ni Congressman De Venecia, ito ay re-imaging inclusive, sustainable, and vibrant public spaces sa lungsod ng Dagupan. Ang mga competitors ay mula sa iba't ibang mga paaralan at kumukuha ng kursong arkitekto. Merong mga tagalungsod ng Dagupan at meron namang galing sa iba't ibang paaralan sa Metro Manila. Samantala, itinanghal bilang champion ang entry naman ni Joseph Macademdem Jr. ng University of Luzon na kanyang pinangalan ng Pandaragupan. Second place ang grupo ni Aldrin Acuña mula naman sa UST at ang kanilang entry ay kanilang pinamagatang Unison Us. At pangatlo naman ang grupo mula sa Polytechnic University of the Philippines. Ang kanilang entry naman ay Ugmana. Kasama naman sa honorable mentions ang dalawa. Isa ang grupo mula sa Finma Yupang, ang kanilang entry ang Lakbay Saysay. Samantala, ang pangalawang honorable mention ay ang entry naman mula sa grupo ng mga estudyante mula sa UST na kanilang pinangalan ng Pantal Park Sibol. Mula sa 6 na po na participants, shortlisted ang 20 at yung nasabing 5 ang finals naman na kung saan sila ay tumanggap ng cash prizes at certificates mula kay Congressman Christopher De Venecia. Dumako naman tayo sa mga balitang pampalakasan. Dumaan na nga kahapon ang mga siklista sa MPTC Tour of Luzon. Bagamat may mahapding sugat sa kanang binti bukod sa matinding sikat ng araw, nagwagi pa rin si Muhammad Sahin Wahi ng Malaysia Pro Cycling. Nagsumiti ang 26 years old na si Wahi ng tiyempong 3 oras, 31 minuto at 12 segundo para pamunuan ang 168.90 na kilometro. Ito ang Stage 6 ng 2025 MPTC Tour of Luzon na nagsimula sa PhilInvest Mimosa Acacia Drive sa Clark, Pampanga at nagtapos sa Pangasinan Provincial Capital kahapon. Nauna ng sumemplang ang 5'11" na si Wahi sa Stage 3 na nagresulta sa kanyang mga sugat sa kanang binti. Dinoble naman ni MPTC Chairman Manny V. Pangilinan ng MVP Group ang naunang premyo sa 500,000. Ito ay tinaas niya sa 1 million pesos para sa magiging individual champion. Ang second placer ay magbubulsa ng 500,000 pesos mula sa dating 400,000 pesos at ang third placer ay tatanggap ng 350,000 pesos mula naman sa naunang 300,000 pesos. Ang hihiranging team champion ay tatanggap naman ng 1 million pesos na premyo. Samantala sa basketball, isang kuponan lang ang mapapalawig ang kanilang maalab na winning streak sa pagtutuos ng rain or shine at convert sa umiinit na 2025 PBA Philippine Cup ngayon sa PhilSports Arena sa Pasig. Magtatagisa ng Elastro Painters at Fibersers alas 5 ng hapon bago ang sagupaan naman ng Northport at Barangay Ginebra na gaganapin alas 7:30 ng gabi.
Yan ang kabuuan ng ating mga balita sa Todo Balita. Ako po ang inyong tagapagbalita. Ako si Liway Manantani Paragire. Oras po natin alas 5:20 ng umaga. DWIZ Gina tayo kay Gina de Venecia. Love tayo ni Manay Gina. Maaasahan at handang tumulong sa 4 distrito ng Pangasinan. Manay, Gika na ba kay Manay Gina? Manay Gina de Venecia. Love natin si Manay Gina. Manay Gina de Venecia. 4 distrito, Gina ba kayo? Gina! Hello, Dagupan, Manawag, Mangaldan, San Fabian, San Jacinto. Gina ba kayo? Paso na pag-iiboto, piyan man lingkur at sika tayo. Dapat amay matuad serbisyo tan salita to. Aliwan palit to. Yan nagamuran na umbalay sa tuwan serbisyo. Napag amay unaan to, soy na umbalay, aliwan say dilin interesto. Singa say matuaya serbisyo at abig laman. Idakap tan idakal na alapan. Tan napagalangan subalay. Matuurad serbisyo. Pakasilentoy anapan tan ekonomiya na panilaluan iya serbisyo tan tulong at abig laman. Saratan su iserbi ng Dr. Mark Mejia para mas okay ang mangaldan. Dr. Mark de Venecia Mejia, su mayor ya botosan. Dr. Mark Stephen Mejia, numero 3 at Balota. Extraordinario ang kwento. Nurse Aki D, yamga po iti pandemic, nabiyag ti childhood dream ko nga aging artist. Dream come true talaga. Kaduwak tita iti MX3 Plus capsule. I can be extraordinary gapo ti tulong ti MX3. Inayon ko pa iti healthy diet can exercise. God will open a greener opportunity ken ka. Talagpas 300 iti artworks nga nailako kon. Kadwa pa iti aduma-duma nga art exhibits in and out of the country. Ako si Betsaida Lagipo, daytoy ti Extraordinary story. Mahalagang paalala, ang MX3 Plus capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3. Dito ako, believe. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya itong summer vacation. So tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. Tulungan tayo, tulungan tayo, tulungan tayo, Party List. Botosan, Tulungan Tayo Party List, number 64, Jad Balota. Tulungan tayo, tulungan tayo, tulungan tayo, Party List. Iboto, Tulungan Tayo Party List, number 64 sa Balota. Political ads paid by 64 Tulungan Tayo Party List, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Nakikita pa ba ang pagmamano sa mga Pilipino ngayon, lalo na sa mga kabataan ngayon? Meron siguro, pero yung iba, inuutusan pa. Huwag sanang mawala ang tradisyong ito na nagpapakita ng paggalang sa nakatatanda. Atin ito, Pinoy ito. Kapag nakakita ng kabataan, paalalahanan at tanungin, nagmano ka na ba?
Isang paalaala para walang makalimot. Hatid ng ALC Group of Companies. Aliw Broadcasting Corporation. Station DWIZ News Nationwide. DWIZ News FM Regional Group. Home Radio 97.9. Aliw Channel 23. Philippines Graphics. Cook. Plan Bank. Business Mirror. Filipino Mirror. Brown Madonna Press Inc. City State Savings Bank. AAA Southeast Equities Inc. Filipinas Pawn Shop. At ng Sandari Batulao. DWIZ. Liway Manantan at Isusan Yadaw sa Todo Balita. Oras po natin mga kaibigan, alas 5:25 na po ng umaga sa pangalawang bahagi ng Todo Balita. Kasama niyo po Liway Manantani Paragirim. Ngayon po ay huling araw ng Abril, ngayon po ay April 30, bukas ay May 1, holiday. Ito po ay Labor Day, pero yung palagi po nating sinasabi ang May 1 dito sa lalawigan ng Pangasinan, lalo na dito sa Central, mas kilala bilang Pistay Dayat. Pistay Dayat Celebration. Mamayang gabi, kalutan at dalan dito sa Bangus Festival dito sa lungsod ng Dagupan at gaganapin yan sa De Venecia Expressway. I think mga 25,000 na peraso, tama ba? Ang peraso ng bangus ang iihawin. Ayan, sa lahat ng kumuha ng grill, may package po kayo kasi yon, mga kasama sa libre sa nasabing package ay inclusive po yon ng ihawan o kaya grill plus ilang peraso ng ilang kilo ng bangus at iba pang mga goodies. Alam po natin lahat ng bumili ng kanilang grill ay ayan, naghahanda na o handang-handa na para mamayang gabi. At lalo na yung mga young ones, mga teenagers at mga yung mahilig manood ng mga banda-banda, ayun, mga nakaredy ng nakaschedule na sa kanilang mga utak, mga isip, yung kanilang pagpunta mamayang gabi para manood naman ng iba't ibang bands. Always pala yung palagi pong paalala, mag-ingat po palagi at saka huwag nang magdala ng kahit anumang pwedeng makasakit sa ibang tao. Dapat ang intention nyo lang sa pagpunta ay para manood at hindi para manakit o kaya magnakaw. Alam po natin pag ganyan din, marami ring mga pickpockets. Ang inaantabayanan nila yung mga pagkakataon na ganito na kung saan maraming mga tao na magsisiksikan, pati sila makikisiksik. Nitong mga nakaraang taon, hindi lang last year, meron po. O marami yung mga nawalan ng cellphone. Alam nyo yung sinusuksok nila sa pocket nila sa likod, likuran ng kanila, likurang bulsa ng kanilang pants o kaya shorts. Kaya mag-ingat-ingat. Pero nanggulat ang ulan kagabi. Ayan, mamayang gabi magiging okay kaya ng panahon. Alam po natin marami ang todo-todo yung kanilang pagdadasal na sana huwag umulan mamayang gabi sa Kalutan at Dalan. Pero alam niyo mula nung inumpisan itong Bangus Festival, Kalutan at Dalan, talaga umuulan ng October 30. Meron pa yung time nung panahon po ni the late mayor Benji Lim. Siya po yung nag-umpisa ng Bangus Festival. Meron yung time na talagang antindi. Nasindihan na yung mga uling, mag-iihaw na lang, bumagsak ang matinding ulan. Sabi nga, naging sinigang. Pero nung huminto ang ulan, balik yung mga tao at tuloy ang street party, street picnic. So yan po yung Kalutan at Dalan dito sa lungsod ng Dagupan. Mamayang gabi po yan. And tinitignan ko kung ano naman yung events sa Pistay Dayat Celebration. Ito yung schedule. Nakatakda ngayon ang, paano ko kaya buksan to? Wait lang. So, October 30. Ngayong umaga, alas 6 ng umaga, mag-uumpisa dyan sa may Lingayen Beach, ang beach volleyball tournament at saka para motor show. Mamayang hapon naman, alas 4, sunsets with singing by artists at asinan
dire-diretso na yan. Alas 6 naman ng gabi, Asinan Music and Arts Festival 2025. Sa Bani, Pangasinan. So, itong music and arts festival ay merong iba't ibang venues. So, mamaya, ulitin ko, itong Asinan Music and Arts Festival gaganapin sa Bani, Pangasinan. Bukas, May 1 sa Pistay Diet Celebration ng lalawigan ng Pangasinan, Sunrise Thanksgiving Mass with Sining Baybay Community, alas 6 ng umaga. And then alas 6:30 hanggang alas 9 ng umaga, Palikut at Pistay Diet Motorcade Parade Exhibition. At magkakaroon ng programa alas 9 ng umaga sa Capitol Grounds. At meron din yung mga naghahanap ng trabaho, merong jobs fair, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon dyan sa may Training Center 2 sa Capitol Complex. At alas 4 onwards, Asinan Grand Concert at magkakaroon later on ng Pistay Diet Fireworks Display. Bukas magiging puno na naman ang mga beaches sa Tondaligan, sa San Fabian at saka dyan nga sa Lingayen. Dahil naman sa Pistay Diet Celebration. Sana hindi masyadong mainit para ma-enjoy naman nila yung kanilang pagpunta sa mga beach po natin dito sa lalawigan ng Pangasinan. At maging long weekend kasi ngayon 30 bukas, Thursday ay holiday. So anong bang kasunod ng Thursday? Friday. Tapos walang pasok ng Saturday, Sunday. So magiging long weekend. Makikita na naman natin later yung mga announcements ng Bulinaw at iba pang lugar dyan sa Western Pangasinan na kung puno na ba, full capacity na ba, 50%, 75%. Alam niyo pag ganito ang mga nagpa-pop up na mga pictures, yung mga throwback ay kasama na dyan yung Pistay Diet, yung Kalutan at Dalan, Bangus Festival at iba pang mga events na nangyari noong mga nakaraang taon, 5 years ago and even I think lumalabas pa rin 10 years ago. At ito nakikita ko dito, Kalutan at Dalan, buhay pa si dito, siya pa yung Mayor Benjamin Lim, kasama niya. Ang guest noon, ano kayang taon nito? Ay si Senator Pimentel. Bata pa si former Vice Mayor Brian Lim. At kasama si Manang Celia Lim at sa picture ko to na nag-throwback. Nasa gitna naman nila si Councilor Dada Reyna Macalanda. At ang Vice Governor noon ay si Vice Governor Ferdy Kalimlim. That was long time ago. Ayan, long time ago dito sa lalawigan ng Pangasinan. Pero naglabas din po ng may advisory ang lungsod ng Dagupan sa traffic advisory. Okay, ang Divinencia Highway Extension ay magsasara April 30, 12:01 midnight. Tama ba to? Hanggang alas 6 ng umaga ng May 1. Pero hindi ba isasara to ng mas maaga sa 12 ng gabi? Ito po yung anunsyo ni Mayor Belen Fernandez. Basahin ko na lang. Paunawa po sa mga minamahal naming motorista. Pansamantalang sarado ang kalsada ng Divinencia Highway Extension simula mamayang gabi, April 30 hanggang May 1 alas 6 ng umaga. Ito'y upang mabigyan ng daan ang pagdiriwang ng Bangus Festival 2025 Kalutan at Dalan. Pero hindi kayo sasara na to ng mamaya.
after lunch o late afternoon para naman bigyan daan yung pagpasok po ng mga gamit at paninda ng mga kumuha ng ng kanilang pwesto at yung mga kumuha ng mga grills. Ayan, tanong ko lang yan kasi nakalagay nga dito sa anunsyo ni Mayor Belen Fernandez na simula mamayang alas 12 ng gabi, April 30. Mamaya, alas 12 ng gabi. Parang may mali lang sa sa petsa. Hanggang May 1, sarado. Kasi mamayang gabi na yung mga banda-banda. Nagko-question lang ako kasi parang may mali kasi dun sa date. But anyway, yung sabi ko nga, kung pupunta po kayo dyan sa Kalutan at Dalan, ay lang yung i-enjoy nyo lang. Enjoy lang, huwag magsiksikan para naman happy ang lahat. At sana maging happy rin lahat ng mga kumuha ng pwesto, yung selling, para naman sulit ang pagod. Pero yung mga, balita ko yung mga kumuha ng pwesto ka last year, okay naman yung outcome. Okay, magbe-break muna po tayo mga kaibigan. Ang oras alas 5:36. Babalik pa rin po ang Todo Balita. DWIZ. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng MX3. MX3. Dito ako, believe. Gina tayo kay Gina de Venecia. Love tayo ni Manay Gina. Maaasahan at handang tumulong sa 4 distrito ng Pangasinan. Manay, Gika na ba kay Manay Gina? Manay Gina de Venecia. Love natin si Manay Gina. Manay Gina de Venecia. 4 distrito, Gina ba kayo? Gina! Hello, Dagupan, Manawag, Mangaldan, San Fabian, San Jacinto. Gina ba kayo? Malalagot ang mga mapangabuso. Marcoleta sa Senado. Iboto Dante Marcoleta for Senator number 38. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite resto bar in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo, Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. Extraordinaryo ang kwento. Hanson ang inaldaw iti duwa nga ka-fake and catering services mi. Siguraduek nga usto amin. Kaduak iti baligi babaen ti apo nga Diyos ken iti tulong ti MX3 capsule. Naada ti na sustansya nga alpha, beta, ken gamma kaduan ti kusto nga dieta ken ehersisyo. Inayon mo pa iti outreach programs mi tapno aging instrument kami iti blessings ni apo. Siak ni Judge Marquez, MX3. Dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3. Dito ako, believe. At sayan panaon na panpili tayo na saray manuli at baloy. Siyo paso na pag-ieboto, pian manlingkur at sika tayo. Dapat amay matuad serbisyo tan salita to. Aliwan palik to. Pian nagamuran na umbali sa tuan serbisyo. Napag amay unaan to so ioy na umbalay. Aliwan say dilin interesto. Singa say matuaya serbisyo at abig laman. Idakap tan idakal na anapan. Tan napagalangan subaloy. Matuurad serbisyo. Pakasilentoy anapan tan ekonomiya na panilaluan iya serbisyo tan tulunged abig laman. Saratan su iserbi ng Dr. Mark Mejia parad mas okay ya mangaldan. Dr. Mark de Venecia Mejia su mayor ya botosan. Dr. Mark Stephen Mejia numero 3 at balota. Hoy mga
mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. Pakinggan natin ang tinig ng babaeng ito. Tao dito na tinatakot at nananakot. Ito ang sagot ko sa mga nananakot sa ating mga kailyan. Huwag niyo silang takutin. Harapin niyo ako! At pakinggan naman natin ang tula ni Mayor Rami Paraino. Ang panunungkulan ay serbisyong pinapahalagahan. Hindi ito kinakasangkapan para manira ng walang pakundangan. Tayo'y alipin ng ating sinumpaan. Pagmamahal at respeto sa kapwa ang siyang ating daan. Maglilingkod ng tapat ayon sa kagustuhan ng mamamayan. Para sa bayan, iwaksi ang kasamaan at mga ganid sa kapangyarihan. Maniwala ka, dulot nito'y walang kumpay na kahirapan, madlay masasadlak pa sa kawalan. Ating pag-asa ang binibini na minumutya, nakapiring ang mga mata, simbolo ng katarungan at hustisya. Samahan pa ng panalangin o sinta para sa mga walang budhing tatamaan ng sentensya. Makakaasa po kayo, tamang adikain aking paninindigan. Mayor Rami Paraino, ang tunay na anak ng Ordaneta. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. DWIZ Liway Manantan at Isusan Yaraw sa Todo Balita. Alas 5:42 na po mga kaibigan sa huling bahagi po ng Todo Balita. Kasama niyo pa rin Liway Manantan de Paraguirre. Mukhang magiging okay naman siguro ang lagay ng panahon ngayong umaga. Pero meron po etong dalawang kongresista po natin na mga babae talagang kung tutuusin no contest na yung kanilang laban sa pagka-congressman sa kanilang mga distrito, pero todo-todo pa rin yung kanilang pag-iikot to reach out yung kanilang mga kababayan sa iba't ibang lugar. Like for example, si Congresswoman Rachel Arenas ng 2nd distrito ng Pangasinan. Tutusin, walang problema na yan. Ganon din magbabalik po na Congresswoman sa 4 na distrito ng Pangasinan naman, si Manay Gina de Venecia. Ay, todo-todo pa rin yung paggagarungkay ni Manay Gina. Pero ang panawagan po ni Congresswoman Rachel Arenas ng 2 distrito ng Pangasinan ay yung pagkakaisa sa gitna ng kampanya ngayong eleksyon. Sabi sa isang sa kanyang talumpati nga sa isang barangay caucus, diyan sa 3rd District, ang sabi po ni Congresswoman Arenas, huwag tayong maghiwalay dahil sa eleksyon lang. Isang araw lang po ang eleksyon, pero yung alam nyong may malalapitan kayo at may mapupuntahan kayo, yan po ay panghabang buhay, sabi po niya. At dagdag pa ni Congresswoman Arenas, sa kanyang panawagan, yung isang paalala na bagamat mahalaga ang pagboto, mas mahalaga pa rin yung pagkakaibigan, respeto at pagkakaisa sa mga komunidad na magkakasama sa pangmatagalan. Dito naman sa 4th District, kung bagets yung
plataforma noon nung kanyang unang pagtakbo ni Congressman Christopher De Venecia, at syempre na-enhance yung nasabing bagets na programa ni Congressman Christopher De Venecia. Si Manay Gina De Venecia naman ay eto pa rin yung kanyang plataforma, the same. Sa serbisyong 3-in-1 nila, mas pinalakas na plataforma ang LOVE o LOVE, sabi ni Manay Gina. Ang LOVE, ang L, ang ibig sabihin nito ay livelihood opportunities, yung O ay overall healthcare, yung V ay values formation, at yung E naman ay education and environment. Init ng panahon pero si Manay Gina at yung kanyang team tuloy-tuloy, dire-diretso yung kanilang pagpunta sa iba't ibang lugar dito sa 4th District. Kahit nakasakayan sa isang sasakyan, init pa rin yung mainit pa rin yung panahon. Pero syempre ang mga kandidato meron silang specific na oras lang ng kanilang pag-ikot para protection naman, hindi lang sa kanilang sarili kundi ganoon din sa kanilang mga kasama sa pag-ikot dito nga sa iba't ibang lugar. Balita naman mula sa ating lalawigang Pangasinan, ang lalawigang Anggaling. Patuloy po nating ipinapaalala at tinutulungan po kayo, mga Pangasinense, na maintindihan itong Gikonsulta program, itong Government Unified Incentives and Medical Consultations. Ito po ay brainchild ni Governor Ramon Gico III. Offshoot po yan sa e-consulta program ng PhilHealth at fully supported naman ng Sangguniang Panlalawigan headed by Vice Governor Mark D. Guzman Lambino. Dahil ang e-consulta, ito po yung Government Unified Incentives for Medical Consultations. Yung incentives na yon, cash incentive. Siyempre, may nagpasa ng ordinansa ang Sangguniang Panlalawigan para naman sa paglalagay ng pondo para sa nasabing e-consulta program. Gikonsulta, ibig sabihin po nito, Government Unified Incentives for Medical Consultations. E-Consulta plus Gikonsulta. Yung E-Consulta program, yan po yung regular na programa ng PhilHealth. At in fact, nagpapasalamat nga po ang PhilHealth sa naisip na ito at ini-implement ng lalawigan ng Pangasinan. At gusto nila maging modelo ito ng iba pang lalawigan para naman mas marami pong mga Pilipino ang ma-reach out ng e-consulta program. Ang nasabing Gikonsulta program o Government Unified Incentives for Medical Consultations, programa ng lalawigan ng Pangasinan, legacy project ni Governor Ramon Gico III, na inilunsad po yan nung nakaraang taon. Ang sabi nga po, nung na-interview ang PhilHealth Vice President for Region 1, si Sir Dennis Andre, ang sabi niya, we have been coordinating with our head office to study, pag-aralan at evaluate ang Pangasinan business model and probably adopt and turn it into a policy. At dagdag pa ni Vice President Andre, apelido pala yun, Pilipino, Andre, hindi siya first name na Andre. Sabi ni Vice President Andre, sabi niya, the intention to seek out is to seek out the 3.2 million population of Pangasinan, get them enrolled into Consulta, and get them to avail of the free services of PhilHealth accredited facilities. So eto na naman yung tanong na pilit na tinitwist ng iba. Eto pong 300 pesos. At saka yung 1,700 pesos. Yung programa po ng PhilHealth ay coverage po ng check-up, laboratories po yan, lab test. Ang totality po niyan ay 1,700. Kung ano-ano po yung mga lab test na inyong ipapagawa, covered po yan. Like for example, urinalysis. Simpleng urinalysis, malit lang naman yan, 100 plus lang naman yan. Kapag may PhilHealth ka, enrolled ka sa e-consulta program, malilibre po yon. Saan mang health facility. Pero kung hindi ka enrolled sa PhilHealth, personal mo, babayaran yon. Ganon din yung iba pa na mga lab test na covered ng e-consulta program ng PhilHealth. Kung enrolled kayo sa PhilHealth, malilibre po yon. Kung hindi kayo enrolled,
enrolled, kayo ang magbabayad po nun. Babayaran nyo. Kanya naman tatanungin sa inyo, like for example, kung sabi ko nga yung personal experience ko, magpapa-urinalysis dyan sa City Health Center ng lungsod ng Dagupan. Unang tanong dyan, meron ka bang PhilHealth? Pag lab test, kung wala kang PhilHealth, kung hindi ka enrolled sa e-consulta program o sa PhilHealth mismo, ikaw magbabayad. Pero kung enrolled ka, libre na yung urinalysis at iba pang mga lab test. So yun po, yung 1,700 coverage po yan ng PhilHealth sa e-consulta program. Na nakita po ng ating probinsya na matumal naman talaga, mababa yung percentage ng enrollment ng PhilHealth. So ang naisip po ng ating probinsya, sabi nga po ni Governor Gico, meron itong programa na to. Pwedeng mag-take advantage diyan ang lalawigan ng Pangasinan. Tulungan din ang PhilHealth na mas marami pang mga Pangasinense na mai-enroll sa e-consulta through the e-consulta program. So naisip nga po, why not bigyan ang ating mga kababayan ng kanilang pamasahe. Originally, noong 2024, 200 po yan per head. Tapos noong 2025, itinaas po ginawang 300. So nagkaroon ng amendment yung ordinansa nung nakaraang taon. So para saan yung 300? At yung iba sabi nila, grabe naman, 300 lang ibibigay kada isa na magpapa-enroll sa e-consulta. E-consulta program, samantala ang tatanggapin ay dapat 1,700. Huwag nyo pong paniniwalaan yung mga nagsasabi na pupunta sa kung kanino yung 1,700. In fact, meron yung isang city mayor na sabi niya doon sa isang allegedly, accordingly, mamamahayag na pinipilit niya na, ganito ang mangyayari dyan sa 1,700. Pupunta sa gobernador. Parang ganon yung sinabi. At kinorek ng nasabing city mayor, ikaw naman, walang cash na ibinibigay dyan sa e-consulta program. At hindi yan pumupunta sa kung kani-kanino. Yan ay pumupunta sa lokal na pamahalaan para naman sa kanilang health program. Kahit kayo, di ba, kung magpapalab test kayo, hindi naman ibibigay sa inyo na cash. Yung 1,700, coverage po yan. At iba't ibang lab test ang i-cover po niyan. At itong e-consulta program ng probinsya, itong government, yung e-consulta, yan po ay acronym na ang ibig sabihin ay Government Unified Incentives for Medical Consultations. Sa kasalukuyan, marami na pong na-enroll ang lalawigan sa nasabing e-consulta program ng PhilHealth. Pero nilinaw po ni Governor Gico na wala pang natatanggap ang probinsya na mula sa e-consulta program ng PhilHealth. Pero dire-diretso yung pagpapa-enroll at dire-diretso rin yung pagbibigay ng nasabing cash incentive sa mga magpapa-enroll sa e-consulta program sa pamamagitan ng e-consulta program ng probinsya. Dire-diretso po yan. Kung sakaling hindi kayo nakapunta sa barangay kung saan nung nagkaroon ng mobile registration, pwede naman po kayong pumunta sa mga ospital ng lalawigan, yung pinakamalapit po dyan sa inyong lugar, at doon po kayo magpa-check up o kaya magpa-enroll. Ang pwedeng magpa-enroll po dyan ay hindi lang po kayo na adults, kundi ganun din yung mga elders po ninyo, mga lolo-lola, dalhin nyo na rin yung mga bata, enroll po. Para sa kumbaga maging andun na yung mga pangalan ninyo and some information patungkol sa inyo sa database ng e-consulta program para naman sa susunod na pa-check up nyo, wala nang problema. Tatanungin lang pangalan nyo, titignan dun sa data, lalabas na. Kung hospitalization naman, andun na rin sa database yung inyong pangalan. At kung mapunta kayo sa ibang ospital ng lalawigan, mas madali na nilang extract. Dahil alam naman po natin, siguro kayo mismo na experience nyo na kung magpa-check up, like for example, sa mga medical center, DOH run na medical centers, diba? Sa emergency, ang dami-daming tanong bago ikaw ay mabigyan ng paunang lunas o initial na na medical attention. Ang dami pang mga question, ang dami pang mga interviews.
Klarong-klaro naman po mula umpisa yung explanation patungkol sa Government Unified Incentives for Medical Consultations o gikonsulta. Ito pong e-consulta program, ito po ay outpatient program ng PhilHealth. Imagine nyo, nung 2020 pa yan nag-umpisa. At sabi nga ng PhilHealth, sabi nga po ni Vice President Andre, na sabi nyo, welcome development sa PhilHealth at nagko-complement yung e-consulta program sa e-consulta ng PhilHealth. At nagpaliwanag niya yung capitation worth 1,700 is being paid to the partner accredited facilities. Kasama na dyan yung 14 na ospital ng probinsya ng provincial government. So yung sabi pa rin po ng Vice President ng PhilHealth na yung 1,700 capitation, mapupunta po ito, i-cover niya yung laboratory fees. Ginagamit din ito sa maintenance ng medicines ng mga members. Kasama na dyan ang antibiotics, anti-diabetes, hypertension medicines na contrary sa sinasabi po ng mga detractors na yan ay nare-reimburse. Kailanman, mula nung umpisa, di ba, wala namang napupunta na cash sa kanino mang miyembro po ng PhilHealth kapag sila ay magpapa-ospital. Ayan. Okay, ngayon ito naman yung i-consulta, yan ay consultation. Preventive program. Okay, meron na lamang po tayong 4 na minuto bago po mag-alas 6 ng umaga. Ilang pagbati muna po. And bago yung pagbati, tayo po ay nalulungkot at condolences sa pamilya po ni Sir Johnny Dayang. 89 years old. Siya po ay binaril sa loob ng kanyang dun sa kanyang tahanan o dun sa kanyang area, dun sa kanyang residensya, dun po sa Aklan. Imagine, ito po ay kilalang mamamahayag. Siya po ay publisher at naging matagal po na presidente ng PAPI, Publishers Association of the Philippines, at ito po ay kaibigang matalik ng aming big boss, the late Ambassador Antonio Cabangon Chua. At noon po ilang beses pumasyal po dito sa DWIC Dagupan si Sir Johnny Dayang. Pero yun nga po yung bumulaga na balita kahapon. Siya po ay pinaslang dun sa kanyang lugar. Doon po sa Aklan, taga doon po siya. Good morning kay Achicora Aquino at Kuya Mar dyan sa may Tubong. Dito po sa lalawigan ng Pangasinan. Plus syempre kay Mamata at yung kanyang mga kasamahan dyan sa kanilang bahay at si DCV at Venice Chua Armas. Good morning po. At kay wait lang ha. Good morning kay Joceleda Mateo, kay Marites sa Balasilang. Good morning. Good morning, sabi niya dito, sabi ni Marites. Good morning po, Madam Liway. Shout out. Pa-shout out kami dito sa Canada at sa mga anak ko at mga kapatid ko. Ayan, good morning sa kina Ma'am Marites sa Balasilang dyan sa Canada at sa kanyang mga kasamahan sa bahay at yung kanyang mga kapatid at mga anak. Ayan, kumusta po dyan? Lynn Coronel, Kuya Sir Napoleon ko, good morning. Asa na yung binabasa ko? Ganun din kay Ernesto Musada. Wala itong aking listahan. At sa lahat po na nakatutok dito sa DWIC, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ganun din kay Tersenyo Marsan Arnel, kay Baki Husay, Jean Magsano, Oscar Dolormente, Rafael Acosta Mangalyag Jr., Graciel Damatron, Joceleda Mateo, Joanne Robosa, Randy Manawis, Estrella Carmelo, Lawrence Nahera at iba pa. Kay Ma'am Rose Keg, good morning. Saang bahagi ng Pilipinas ka naroon ngayon?
At syempre, binabati rin po natin ng good morning. Sige nang Giko dyan sa may lungsod ng Urdaneta. Pati yung high pitch na pagsasalita niya talagang pinapansin. Meron kasi talaga yung mga tao na high pitch magsalita. Lalo na pag mag-i-speech. Lalo na dito sa campaign period. Kung ganun yung pagsasalita niya, bakit pa pipintasan, di ba? Pero pati yun, lahat na lang pinapansin. Pero mga kaibigan, wala man na po tayong oras. Muli yung paalala natin sa mga pupunta mamaya sa kalutan na dalan. Mag-ingat po, huwag na kayong magdala ng mga maliliit na bata. Kayo na lang, i-enjoy nyo. Kung wala kayong pag-iiwanan, pues huwag na lang kayong manood. Huwag nyong isakripisyo yung mga bata. At bukas, mga pupunta sa beaches, kung mainit yung panahon, marami pong jellyfish. Mag-ingat din po. Antabayanan po ang Orly in the Morning. Kasama po si makakasama nyo Kaaron Orly Navarro. Sa ngala naman ng aking partner Kaaron Susan Yadaw at sa technical Kaaron Eli Garcia. Ang inyong pong lingkod, Tigayim yun. Nagpapaalam po hanggang bukas. Ako po si Liway Manantani. Para Gire, magandang umaga sa inyong lahat. DWIZ. Sumainyo ang Todo Balita, Lunes